Quran chapter 4, ang mga Surah An-Nisa, ang mga kababaihan. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa, si Adan, at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, si Eva, at mula sa kanilang dalawa ay naglitawan o nangagkalat ang maraming mga kalalakihan at kababaihan. At matakot kayo sa Allah na siyang hinihingan ninyo sa pamagitan niya ng inyong mga karapatan. At magbigay kayo ng pitagan at paggalang sa ugnayang kamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan ng Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo. Verse 2, at inyong ipagkaloob sa mga ulila ang kanilang mga yaman, at huwag ninyong papalitan ng mga sira ang kanilang mga mabubuting ari-arian, at huwag ninyong kamkamin o ariin ang kanilang yaman upang idagdag ito sa inyong mga yaman. Katotohanan nito ay lagi ng isang malaking kasalanan. Verse 3, at kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magagawa maging makatarungan sa mga naulilang babaeng magkagawi pakasalan ang ibang mga babaeng inaakala ninyong makasisira para sa inyo, 2, 3 o 4, ngunit kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magagawang magiging pantay, magkagayoy pakasalan lamang ang isa, o yaong mga aliping taglay ng inyong kanang kamay, iyan ay higit na marapat upang kayo ay hindi kumiling sa gawaing di makatarungan. Verse 4, at inyong ipagkaloob sa mga babae na inyong pakakasalan ng kanilang handog ng buong puso, ngunit kung sila ay nagkusang isauli sa inyo ang anumang ibahaging bagay nito, magkagayon inyong tanggapin ito ng buong kasiyahan at kaluwagan ng loob. Verse 5, at huwag ninyong ipagkaloob sa mga mahihina ang pag-iisip ang inyong yaman na ginawa ng Allah bilang isang paraan ng pagtataguyod na iniatang para sa inyo, subalit sila ay inyong tustusan mula rito at sila ay inyong bihisan at mangusap sa kanila ng mga pananalitang may kabaitan. Verse 6, at inyong subukan ng mga naulila hinggil sa kanilang kakayahan hanggang sila ay umabot sa 8 gulang ng pag-aasawa. Kaya kung inyong nararamdaman sa kanila ang matuwid na pagpapasya, ibigay sa kanila ang kanilang yaman at huwag itong lamunin ng may pagmamalapis at pagmamadali na sila ay sanhin ng pangamba na sila ay magsilaki. At sinumang nakaririwasa na tumatayo bilang tagapangalaga ay nararapat magtimpi sa pagkuha ng kabayaran. Ngunit sino man ang mahirap, hayaan siyang tumanggap ng ayon sa paraang marapat. At kapag inyong ililipat sa kanila ang kanyang yaman, kumuha ng saksi para sa kanila at ang Allah ay sapat bilang tagapagtuos ng mga gawa. Verse 7, para sa mga lalaki ay isang kaukulang bahagi mula sa anumang iniwan ng mga magulang at malalapit na kamag-anakan, at para sa mga babae ay isang kaukulang bahagi mula sa anumang yamang iniwan ng mga magulang at malalapit na kamag-anakan, maliit man o malaki, isang marapat na bahagi. Verse 8, at kapag sa oras ng pamamahagi o paghahatian naroroon ang ibang mga kamag-anak at mga ulila at mga mahirap, sila inyong bahaginan ng anuman ito at mangusap sa kanila ng mga pananalitang may kabaitan. Verse 9, at hayaang pangambahan niya ang mga tagapangasiwa ng pamana ang kawalang katarungan. Kung sila sa gayon ding katayuan ay mag-iwan ng mga mahihinang anak mula sa kanilang pagyao at mangamba para sa kanila, kaya hayaan silang matakot sa Allah at mangusap sa kanila ng mga pananalitang makatarungan. Verse 10, katotohanan niya ang mga lumalamon sa yaman ng mga ulila ng may kamalian ay lumamon lamang ng apoy sa kanilang mga tiyan, at katiyakan sila ay papasok sa naglalagablab na apoy. Verse 11, ang Allah ay nagtatagubilin sa inyo hinggil sa inyong mga anak, ukol sa kanilang bahagi o sa pamana. Para sa lalaki, anumang katumbas ng
ng bahagi ng dalawang babae. Ngunit kung may mga anak na babae lamang, dalawa o higit pa sa kanila ay dalawang ikatlo o two-third ng pamana. Kung may isa lamang, ang kanyang bahagi ay kalahati. At para sa mga magulang, bawat isa sa kanila ay isang ika-anim na bahagi o 1/6 ng naiwang pamana kung siya na namatay ay may naiwang anak. Subalit, kung siya ay walang naiwang anak at ang mga magulang lamang ang mga tagapagmana mula sa kanya, magkagayon ang kanyang ina ay may ikatlong bahagi o 1/3. Kung siya na namatay ay may naiwang mga kapatid na lalaki o babae, para sa kanyang ina ay isang ika-anim o 1/6 na bahagi. Ang pamamahaging ito ay pagkatapos ng pagbabayad sa alinmang huling habilin na kanyang maaring ginawa o mga utang. Ang inyong mga magulang o ang inyong mga anak, hindi ninyo nababatid kung alin sa kanila ang higit na malapit sa inyo sa kapakinabangan. Ang pamamahaging ito ay isang tungkuling iniatang ng Allah, at ang Allah ay lagi nang nakababatid tigib ng karunungan. Verse 12, para sa inyo ay kalahati ng anumang pamanang iniwan ng inyong mga asawang babae kung sila ay walang anak. Ngunit kung sila, mga asang babae, ay may maiiwang anak, sa inyo ay ikaapat na bahagi o 1/4 ng anumang kanilang maiiwan, pagkatapos tuparin o bayaran ang alinmang huling habili na kanilang ginawa o mga utang. At para sa kanila, mga asawang babae, ay ikaapat o 1/4 na bahagi kung kayo ay walang maiiwang anak. Ngunit kung mayroon kayong maiiwang anak, magkagayon ang kanilang bahagi ay ikawalo o 1/8 ng inyong pamanang maiiwan, pagkatapos tuparin o bayaran ng alinmang huling habili na inyong ginawa o mga utang. At kung ang lalaki o babae ay walang naiwang ninuno o inapo, ngunit mayroon siyang kapatid na lalaki o babae, ang bawat isa sa kanila ay isang ika-anim o 1/6 na bahagi. Ngunit kung sila ay higit sa dalawa, kanilang paghahatian ang ikatlo o 1/3 na bahagi. Pagkatapos tuparin o bayaran ang alinmang nagawang mga huling habilin o mga utang, hanggang walang pinsala na naidulot sa sinuman. Ito ay isang tagubilin na nararapat ninyong tuparin mula sa Allah, at ang Allah ay maalam, mapagparaya. Verse 13, ito ang mga hangganang itinakda ng Allah, at sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, siya ay kanyang papapasukin sa mga hardin ng kaligayahan sa paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang mamalagi roon ng walang hanggan, at iyan ang dakilang tagumpay. Verse 14, at sino man ang sumuhay sa Allah at sa kanyang sugo at lumabag sa kanyang mga hangganan, siya ay kanyang papapasukin sa apoy upang mamalagi roon ng walang hanggan, at para sa kanya ay isang nakahihiyang parusa. Verse 15, at yaong mga nakagawa ng fahisya o kahalayan at bawal na pakikipagtalik mula sa inyong mga kababaihan, magpakita kayo ng 4 na saksi mula sa inyo laban sa kanila, at kung sila ay sasaksi sa katotohanan ng paratang sila, mga nagkasalang babae, inyong ikulong sa kanilang sariling mga pamamahay hanggang sila ay abutan ng kamatayan, o hanggang ang Allah ay gumawa para sa kanila ng ibang paraan ng pagpaparusa. Verse 16, at sa dalawang nagkasala ng bawal na pakikipagtalik na kabilang sa inyo, sila ay inyong kapaparusahan, at kung sila ay magsisi at ituwid ang kanilang masamang asal, sila ay inyong iwanan. Katotohanan ng Allah ay laging tumatanggap ng pagsisisi, maawain. Verse 17, katotohanan ng pagsisisi na tinatanggap ng Allah ay iyon lamang para sa mga taong nakagawa ng kasamaan, sanhi ng kamangmangan, at pagkaraay dagli ang nagsisi at nagbalik loob. Sila yaong mga patatawarin ng Allah, ang Allah ay lagi ng maalam, tigib ng karunungan. Verse 18, at hindi maituturing na nagsisisi ang mga taong patuloy na gumagawa ng mga kasamaan, hanggang kapag ang isa sa kanila ay abutan ng kamatayan, at siya ay magsasabing, katotohanan na ako ay nagsisisi na ngayon. At hindi rin may tuturing na nagsisisi ang mga taong namatay habang sila ay mga di naniniwala. Sa kanila ay aming inihanda ang isang mahapding parusa.
Verse 19, o kayong mga naniwala, hindi pinahintulutan para sa inyo na manahin ang mga babae at nang sa pilitang labag sa kanilang kalooban. At huwag kayong maglagay ng paghihigpit sa kanila upang inyong makuhang muli ang anumang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila maliban kung sila ay nagkasala ng hayagang kahalayan o pakikiapid. At kayo ay dapat mamuhay sa kanilang ng may kabaitan sapagkat kung sila ay inyong kinamumuhian, marahil inyong kinamumuhian ng isang bagay. At ginagawa ng Allah dito ang maraming kaakibat na kabutihan. Verse 20, ngunit kung nais ninyong palitan ng isang asawa ng iba at kayo ay nakapagbigay na sa isa sa kanila ng isang kintar o isang malaking halaga bilang mahar, huwag kayong kumuha mula rito ng kahit kaunti man nito. Kukuhanin ba ninyong muli ito sa di makatarungang paraan at sa hayag na kasalanan? Verse 21, at paano nga ba ninyo magagawa pang kuhanin muli ito sa kanila samantalang kayo ay nagkadaop na o nagtalik na sa isa't isa at sila ay tumanggap na mula sa inyo ng isang matibay ng kasunduan ng kasal? Verse 22, at huwag ninyong pakasalan ng mga babaeng naging asawa ng inyong mga ama, maliban sa anumang pangyayaring naganap na noon pa. Katotohanan nito ay isang uri ng kahalayan at kasuklam-suklam sa paningin ng Allah at kasamaan bilang isang pamamaraan. Verse 23, ipinagbawal sa inyo para pakasalan ng inyong mga ina ang inyong mga anak na babae, ang inyong mga kapatid na babae, ang mga kapatid na babae ng inyong ama o tiyahin sa ama, ang mga kapatid na babae ng inyong ina o tiyahin ang mga kapatid na babae ng inyong ina o tiyahin sa ina, ang mga anak na babae ng inyong ang mga anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang inahan na nagpasuso sa inyo, ang mga kapatid sa gatas, mga anak ng babaeng nagpasuso sa inyo, ang mga ina ng inyong mga asawa o biyenan, ang mga anak ng babae sa ibang lalaki ng inyong asawa na nasa inyong pangangalaga na ipinanganak ng inyong mga asawa na nagkaroon kayo ng pakikipagtalik, ngunit pagkakasala sa inyo sa pagpapakasal sa kanilang mga anak kung walang nangyaring pakikipagtalik sa inyo at sa kanilang ina, ang mga asawa ng inyong mga anak na lalaki na nagmula sa inyong mga sariling laman, at ang dalawang magkapatid na babae ng magkasabay maliban sa pangyaring naganap na noon pa. Katotohanan ng Allah ay lagi ng mapagpatawad, maawain. Verse 24, at ipinagbabawal din para sa inyo ang lahat ng mga babaeng may asawa maliban sa mga aliping taglay ng inyong kanang kamay. Ito ay isang takdang pasya ng Allah na iniatang sa inyo. At ipinahintulot para sa inyo ang lahat ng iba na di saklaw nito mga naitakdang hangganan, subalit sila ay inyong hanapin o pakasalan sa pamagitan ng mga handog mula sa inyong yaman. Nagnanasa ng kalinisan at hindi nang bawal na pakikipagtalik, kaya para sa anumang inyong kasiyahan ng pagpapakasal mula sa kanila, ipagkaloob sa kanila ang kaukulang kabayaran ng mahar bilang isang tungkulin, at walang pagkakasala sa inyo para sa anumang inyong ginawa na pagkasunduang disaklaw sa tungkulin. Katotohanan ng Allah ay lagi ng maalam, tigib ng karunungan. Verse 25, at sino mang kabilang sa inyo ang walang kakayahang humanap ng pangguguol upang pakasalan ng mga malalayang babaeng naniniwala, hindi mga alipin, magkagayon maaari ninyong pakasalan niyang mga babaeng aliping naniniwala na taglay ng inyong kanang kamay, at ang Allah ang siyang nakakaalam hinggil sa inyong iman o pananampalataya. Kayong mga naniniwala ay para sa isa't isa, kaya sila ay inyong pakasalan ng may kapahintulutan sa kanilang mga pamilya o mga tagapangalaga, at ipagkaloob sa kanilang karampatang kabayaran ang mahar nang ayon sa parang marapat. Sila ay nararapat na malilinis, hindi nagkasala ng bawal ng pakikipagtalik, at sila ay walang anumang lihim na kasintahan. At kung sila ay
nag-asawa na at pagkaraan sila ay nagkasala ng kahalayan ng pakikiapit, magkagayon para sa kanila ay kalahati ng parusa na ipinapataw sa mga babaeng malaya o walang asawa. Iyan ay para sa sinumang kabilang sa inyo na nangangambang siya ay mahulog sa pagkakasala. Subalit, higit na mainam para sa inyo na kayo ay magkaroon ng pagtitimpi sa inyong sarili at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 26, hinahangad ng Allah na gawing malinaw para sa inyo kung anong marapat at bawal, at upang kayo ay patnubayan sa mga mabubuting kaparaanan niya ang mga nauna sa inyo, at upang tanggapin ang inyong pagsisisi, at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Verse 27, at ang Allah ay naghahangad na tanggapin ang inyong pagsisisi, subalit yaong mga sumusunod sa kanilang masamang pagnanasa ay naghahangad na kayo ay mailayo tungo sa malaking paglihis. Verse 28, hinahangad ng Allah na gawing magaan para sa inyo ang mga pasaning tungkulin para sa inyo, at ang tao ay sadyang nilikang marupok at mahina. Verse 29, o kayong mga naniwala, huwag ninyong kainin o lustayin o gamitin ng yaman ng iba sa inyo nang walang kabuluhan o walang katarungan, maliban sa isang mabuting kalakalan sa pamagitan ng pinagkaisang pahintulot ng isa't isa mula sa inyo. At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili o huwag kayong magpatayan sa isa't isa. Katotohanan ng Allah ay mawain sa inyo. Verse 30, at sino man ang gumawa niya sa pamagitan ng karahasan at kawalang katarungan, magkagayon siya ay aming ipapasok sa apoy, at yan ay sadyang magaan para sa Allah. Verse 31, kung inyong iwasan ng mga malalaking kasalanan sa ipinagbabawal sa inyo, aming papawiin mula sa inyo ang inyong mga maliliit na kasalanan, at kayo ay aming papapasukin sa marangal na pasukan ng paraiso. Verse 32, at huwag ninyong pagnanasaan ng anumang biyayang ipinagkaloob ng Allah sa mga ilan sa inyo ng higit sa mga iba. Para sa mga lalaki, isang bahagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan. Gayon din naman para sa mga babae, isang bahagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan. At inyong hingin sa Allah ang kanyang biyaya. Katotohanan ng Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. Verse 33, at para sa lahat kami ay gumawa ng mga tagapagmana upang italaga sa anumang yamang iniwan ng mga magulang at mga malalapit na kamag-anakan. At yaong mga kumilala o nagtiwala sa inyong mga pangako, inyong ipagkaloob sa kanila ang kanilang kaukulang bahagi. Katotohanan ng Allah ay lagi ng saksi sa lahat ng bagay. Verse 34, ang mga lalaki ay tagapaglingap ng mga babae sa pamagitan ng karapatang ipinagkaloob ng Allah sa isa sa kanila sa lalaki ng higit kaysa sa iba sa babae, at sa anumang kanilang ginugol bilang panustos mula sa kanilang yaman. Kaya ang mga matutuwid na babae ay tapat na masunurin kanilang pinangangalagaan ng anumang dapat na pangalagaan na ipinag-uutos sa kanila ng Allah sa panahong wala ang kanilang asawa, at yaong mga asang babae na inyong pinangangambahan na nagmamatigas, una sila ay inyong pagpapayuhan. Kung sila ay nagpupumilit, huwag sumiping sa kanila, at sa huli sila ay saktan ng walang kalabisan. Subalit kung sila ay naging masunuring muli sa inyo, huwag ninyong hangarin ang daan ng pagkayamot laban sa kanila. Katotohanan ng Allah ay lagi ng kataas-taasan, dakila. Verse 35, at kung kayo ay nangangamba ng di pagtupad sa pagitan ng dalawa, magpadala kayo ng tagapaghatol, isang nagmula sa kamag-anakan ng lalaki at isang tagapaghatol na nagmula sa kamag-anakan ng babae. Kung sila ay kapwa naghahangad ng pagkakasundo, ito ay tutulot ng Allah sa kanilang pagitan. Katotohanan ng Allah ay lagi ng maalam, nakababatid sa lahat ng bagay. Verse 36, Sambahin ninyong Allah at huwag kayong magtambal ng ano paman sa Kanya, at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anakan, sa mga ulila, sa mga mahihirap, sa mga malalapit na kapitbahay, sa mga malalayong kapitbahay, sa inyong mga kasamahan, sa mga manlalakbay, at sa mga aliping taglay ng inyong kanang kamay sa ilalim ng inyong pangangasiwa. Katotohanan ng Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagmagaling sa kapwa-tao at mapagyabang. Verse 37, yaong mga mararamot at nag-uutos sa ibang tao ng karamutan at kanilang
Itinatago ang anumang ipinagkaloob ng Allah sa kanila mula sa kanyang biyaya at aming inihanda para sa mga di naniniwala ang isang nakahihiyang parusa. Verse 38, at ang mga gumugugol ng kanilang yaman upang makita lamang ng mga tao ngunit hindi naniniwala sa Allah at sa huling araw at sino man ang kasamahan ng Satanas sa makatuwid napakasama niya bilang isang kasamahan. Verse 39, at ano bang pinsala ang darating sa kanila kung sila ay naniwala sa Allah at sa huling araw at sila ay gumugol sa anumang ipinagkaloob na panustos ng Allah sa kanila at ang Allah ay lagi nang maalam sa kanila. Verse 40, katotohanan ng Allah ay hindi gumagawa ng pandaraya, maging ito man ay katumbas ng isang katiting na timbang. Samantalang kung may isang kabutihan na ito ay kanyang dinaragdagan at nagkakaloob mula sa kanyang sarili ng isang dakilang gantimpala. Verse 41, kaya paano pa kaya ang mangyari kapag aming ipinarating mula sa bawat pamayanan ng isang saksi at ikaw ay aming ipinarating o Muhammad laban sa mga ito sa mga taong bilang saksi. Verse 42, sa araw na iyon, sa araw ng pagkabuhay na muli ang mga di naniwala at sumuway sa sugo na si Muhammad ay magnanais na sila ay maging tulad na lamang ng lupa na walang pananagutan sapagkat hindi nila magawang itago ang anumang kanilang nagawang kasalanan mula sa Allah kahit isa mang pahayag o salaysay. Verse 43, o kayong mga naniwala, huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay habang kayo ay lasing hanggang inyong nalalaman ng anumang inyong sinasabi o habang kayo ay maruming sa kalagayan ng janaba. Maliban kapag kayo ay nakiraan lamang sa daan ng masjid hanggang kayo ay makapaghugas ng buong katawan at kung kayo ay may sakit o naglalakbay o ang isa sa inyo ay nanggaling mula sa palikuran o kayo ay nakipagtalik sa mga babae at kayo ay walang matagpuang tubig, magkagayon kayo ay magsagawa ng tayamum sa pamagitan ng malinis na lupa o alikabok at inyong ihaplos ito sa inyong muka at sa inyong mga kamay. Katiyakan ng Allah ay lagi ng mapagpaumanhin, mapagpatawad. Verse 44, di mo ba nakita ang mga taong pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan, kanilang binibili ang kamalian bilang kapalit nito, at sila ay naghahangad na kayo ay kanilang mailigaw mula sa matuwid na landas. Verse 45, at ang Allah ay ganap na nakababatid ng inyong mga kaaway at ang Allah ay sapat na bilang wali o tagapangalaga at ang Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Verse 46, kabilang sa mga Hudyo ay yaong binabaluktot ang mga salita mula sa tamang kalagayan o paggamit at sinasabing aming naririnig at aming sinusuway. At makinig sa amin ngunit ikaw ay hindi pakikinggan at ra'ina o kanilang ipinipilit ang kanilang mga dila at kinukutya ang relihiyong Islam. At kung sa halip sila ay nagsabing aming narinig at kami ay sumusunod at kami ay pakinggan at kami ay hintaying makaunawa, marahil ito ay higit sanang mabuti para sa kanila at higit na marapat. Subalit sila ay sinumpa ng Allah sa kanilang kawalang paniniwala, kaya sila ay hindi naniniwala maliban ang mangilan-ngilan sa kanila. Ang ra'ina sam'aka nang ibig sabihin ay intindihin mo ang anumang nagmumula sa amin at unawain mo kami. Na binabaluktot nila ang kanilang mga dila. Ra'ina. Okay. Verse 47, o kayong mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, maniwala kayo sa anumang aming ipinahayag kay Muhammad, nagpapatunay sa anumang kasulatang nasa inyo bago namin katkatin ang mga mukha at pihitin ang mga ito sa kanilang mga likuran o sila ay aming isinumpa tulad ng pagsumpa namin sa mga lumabag sa araw ng Sabado at ang kautusan o takda ng Allah ay lagi nang natutupad. Verse 48, katotohanan ng Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa kanya, ngunit kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa sino mang kanyang nais, at sino man ang nagtambal ng iba sa Allah, katiyakan siya ay
nakapaglubid ng isang napakalaking kasalanan. Verse 49, hindi mo ba alam o Muhammad ang nangyari sa mga yaong pinupuri nila ang kanilang mga sarili at mga gawa at binabansagan nilang kanilang mga sarili bilang malilinis at malayo mula sa kasamaan? Gayon ang Allah lamang ang bukod tanging nakarapat-dapat na pumuri sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin dahil siya lamang ang ganap na nakaalam ng katotohanan. Verse 49, hindi mo ba nakita ang mga nagmamalinis sa kanilang mga sarili ngunit pinadadalisay ng Allah ang sinumang kanyang nais at sila hindi gagawa ng di makatarungan sa kanilang mga nagawa bilang ito man ay katumbas ng isang manipis na hibla sa buto ng datilyes. Verse 50, pagmasdan mo kung paano sila maglubid ng kasinungalingan laban sa Allah at sapat na ito bilang isang malinaw na kasalanan. Verse 51, hindi mo ba nakita ang mga pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan? Sila ay naniniwala sa pamahiin at mga tagut at sila ay nagsasabi na ang mga di naniniwala ay hindi na napatnubayan kaysa sa mga naniwala sa isang matuwid na landas. Ang tagut, ano ba yung tagut? Wala dito. Verse 51 ay 52, sila yaong mga isinumpa ng Allah at sino mang isinumpa ng Allah kailanman ay hindi mo matatagpuan para sa kanyang isang makatutulong. Verse 53, o sila ba ay may bahagi sa kapamahalaan? Magkagayoy kung mayroon nga, marahil sila hindi magbibigay sa mga tao ng kahit isang maliit na butil ng butong datilyes. Verse 54, o kayong mga kinainggitan ng mga tao para sa anumang pinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya, ngunit katiyakan aming na ipagkaloob na sa mga angkan ni Abraham ang kasulatan at karunungan sa larangan ng relihiyon at naipagkaloob sa kanilang isang dakilang kaharian. Verse 55, at ang ibang kabilang sa kanila ay naniwala rito kay Muhammad bilang sugot. Ang iba namang kabilang sa kanila ay tumutol dito at sapat na ang impyerno upang magliyab sa kanila. Verse 56, katotohanan niya ang mga di naniniwala sa aming mga aya, mga kapahayagan, sila ay aming papapasukin sa apoy sa tuwing madadarang ang kanilang mga balat. Ito ay aming papalitan ng panibagong mga balat upang kanilang malasap ang hapdi ng parusa. Katotohanan ng Allah ay lagi ng ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 57, subalit ang mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, aming papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Doon sila ay magkakaroon ng mga asawang busilak at sila ay aming papapasukin sa higit pang malililim na lilim. Verse 58, katotohanan ng Allah ay nag-utos sa inyo na isauli ang mga ipinagkatiwala sa mga kinaukulan nito. At kung kayo ay maghato sa pagitan ng mga tao, kayo humatol ng makatarungan. Sadyang pinagpapala ng Allah ang anumang itinatagubilin sa inyo. Katotohanan ng Allah ay lagi nang nakaririnig, lubos na nakakakita. Verse 59, o kayong mga naniwala, sumunod kayo sa Allah at sumunod sa sugo na si Muhammad at sa mga namumunong kabilang sa inyo. At kung kayo ay hindi magkasundo hinggil sa anumang bagay, inyong isangguni ito sa Allah at sa kanyang sugo kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling araw. Iyan ang pinakamabuting paraan at higit na makahulugan o bilang paliwanag. Verse 60, hindi mo ba nakita yaong mga mapagkunwaring nag-aangking sila ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad at sa anumang ipinahayag na nauna sa iyo, ngunit sa kabila nito sila ay nagnanais na isang guni ang pagpapatupad ng batas sa mga tagut, samantalang sila ay napag-utusan na huwag maniwala sa mga ito, sa mga tagut at ang Satanas ay naghahangad na sila ay kanyang mailigaw mula sa tuwid na landas ng malayong pagkaligaw.